Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating channel na Tinig ni Corazon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy nating makasama ang isa't isa sa mga susunod pang mga kwento. At ngayon, narito ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Sinampal ako ng ate ng asawa ko, na asawa naman ng aming direktor, hanggang sa mapaupo ako sa lobby ng kumpanya. Tumawag ako para ipatanggal ang direktor. Ngunit tinawanan niya lang ako at sinabing, "Sino ka ba sa palagay mo? Ang chairman?" Pero 10 minuto ang lumipas. Nanginginig siya sa takot nang malaman ang katotohanan. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na sasampalin ako ng sarili kong ate-in-law at mapapaupo sa malamig na sahig ng lobby ng kumpanya sa harap ng dose-dose ng mga empleyado at kliyente. At lalong hindi ko akalain na ang lalaking nakatayo sa tabi niya, ang lalaking palaging ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang direktor ng kumpanya, ay titingnan lang ako habang nahihirapan akong tumayo, sabay tawa na parang nanonood lang ng isang nakakatawang palabas. Noong umagang iyon, ako si Maria Teresa Thea Ramos Alvarez, 32 taong gulang, ay maagang umalis ng bahay. Ang asawa kong si Juan Miguel Migi Alvarez ay natutulog pa. Hindi ko na siya ginising dahil alam kong nagtrabaho siya hanggang madaling araw kagabi. Bago ako umalis, nag-iwan lang ako ng maikling mensahe sa kanyang telepono na baka hindi ako makauwi para sa tanghalian. Ang pupuntahan ko ay ang Primera Development Corporation, isang subsidiary na kumpanya sa ilalim ng Ramos Group of Companies, Ramos Holdings. Sa papel, wala akong hawak na direktang posisyon sa pamamahala ng Primera. Karamihan sa mga empleyado rito ay hindi pa ako nakikita kahit kailan, hindi na iyon bago. Sa nakalipas na 3 taon, halos hindi ako nagpakita sa publiko o nakisali sa mga opisyal na aktibidad ng Ramos Holdings. Nais ko kasing mamuhay ng simple at normal. Gusto ko na ang aming kasal ni Miggy ay mabuo sa tunay na pagmamahalan, hindi dahil sa mga numero sa bank account o sa dami ng shares na pagmamayari ko sa kumpanya. Ngunit noong umagang iyon, napilitan akong pumunta sa Primera. 3 araw na ang nakalipas, nagpadala sa akin ng Internal Audit Department ng paunang ulat. May mga nakitang kahina-hinalang gastusin sa kumpanya, mga numerong hindi pa sapat para patunayang may nagkasala, ngunit sapat na para hilingin ko ang mas malalim na investigasyon. Gusto kong personal na tingnan ang ilang mga dokumento bago ang lihim na pagpupulong ko kasama ang audit team. Bandang 9:00 ng umaga, huminto ang sasakyan ko sa harap ng gusali. Sinabihan ko ang aking driver na umalis na muna at pumasok akong mag-isa sa lobby. Naka-cream na blouse ako, itim na slacks, at may dalang simpleng handbag, walang bodyguards, walang secretary, at walang anumang senyales na ako ang may hawak ng pinal na desisyon sa kumpanyang ito. Sanay na ako sa ganito. Pagkapasok ko sa glass door, dumiretso ako sa reception desk. Ang batang receptionist ay magalang na yumuko at nagtanong kung sino ang aking pakay. Sinabi kong may appointment ako kay Ginoong Antonio Sir Tony Melendez. Nang marinig ang pangalang iyon, natigilan ng receptionist. Si Sir Tony, ang managing director na namamahala sa buong Southern Luzon operations ng aming grupo, at kadalasan, kailangang mag-book ng appointment sa kanya buwan bago ang pagkikita. Tiningnan ako ng receptionist mula ulo hanggang paa, bago muling tinanong ang pangalan ko. Sasagot pa lang sana ako nang may marinig akong pamilyar na boses sa aking likuran. "Thea?" Lumingon ako. Si Katrina Kat Alvarez Soriano ang nakatayo roon, ang ate ng aking asawa. Kasama niya ang kanyang asawang si Gabriel Gabo Soriano. Alam kong nagtatrabaho si Gabo sa Primera at alam ko ring halos 1 taon na ang nakalipas nang ma-promote siya bilang Director of Operations dito. Ngunit dahil hindi naman ako direktang nakikialam sa HR department para sa mga ganitong posisyon, hindi ko ito masyadong binigyang pansin noon. Tiningnan ako ni Kat ng may gulat na mabilis na napalitan ng paghihinala. "Anong ginagawa mo rito?" Seryoso at mahinahon akong sumagot na may aasikasuhin lang ako. Lumapit palalo si Kat. "Aasikasuhin? Ano?" Dahil ayaw kong pag-usapan ang internal na usapin ng kumpanya sa gitna ng lobby, sinabi ko na lang na personal na bagay ito. Nang marinig ito ni Gabo, napangisi siya. Tiningnan niya ako bago bumaling sa kanyang asawa. "Bakit? Walang trabaho na ba siya ngayon, hon?" Tanong ni Gabo. Napakunot ang noo ko. Agad namang sumagot si Kat. "May trabaho naman siya, pero baka masyadong mababa ang kita kaya naghahanap ng mas magandang oportunidad dito. Hindi ko sila pinansin."
Sa loob ng 3 taon bilang manugang sa pamilya Alvarez, sanay na ako sa ganitong pakikitungo ng ate ng asawa ko. Sa mata ni Kat, palagi akong isang ordinaryo at walang kuwentang babae. Noong ikinasal kami ni Miggy, ginawa naming napakasimple at pribado ang seremonya. Nirespeto ng aking ama ang hiling ko, kaya hindi siya nag-imbita ng mga kasosyo sa negosyo. Nagpakita lang siya bilang isang simpleng ama. Alam ng pamilya ng asawa ko na may kaya kami. Ngunit hindi nila alam kung gaano kami kayaman at hindi ko rin naman ipinaliwanag sa kanila. Noong una, akala ko ay hindi iyon mahalaga. Ngunit kalaunan, napagtanto ko na para sa ilang mga tao, kapag wala silang nakikitang hawak mo, pakiramdam nila ay may karapatan silang tapakan ka. Tiningnan ni Kat ang receptionist at nagtanong kung sino ang kakausapin ko. Bago pa makasagot ang receptionist, nakita na ni Kat ang pangalan ni Sir Tony Melendez sa screen ng computer. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Gusto mong makita si Sir Tony? Ang managing director? Sumagot ako ng, oo. Humalakhak ng malakas si Kat dahil sa lakas ng tawa niya. Napalingon ang ilang tao sa lobby. Alam mo ba kung sino si Sir Tony? At sa tingin mo, ganoon kadali para sa isang tulad mo na makipagkita sa kanya? Ayaw kong makipagtalo kaya sinabi kong may appointment ako. Lumapit naman si Gabo. Sinabi niya sa receptionist na tiyak na may pagkakamali at ipinag-utos na i-double check ang system. Nalito ang batang receptionist. Tiningnan ko siya at sinabing tawagan na lang ang opisina ni Sir Tony para kumpirmahin. Ngunit nawalan na ng pasensya si Kat. Hinila niya ang braso ko palayo sa reception desk. Agad kong binawi ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan. Marahil ang mga salitang iyon ang nagpadama kay Kat na napahiya siya sa harap ng maraming empleyado na nakatingin sa amin. Lalo pat nakatayo sa tabi niya ang kanyang asawang si Gabo. Ibinaba ni Kat ang kanyang boses ngunit puno ng galit ang tono. Sino ka ba sa palagay mo para mag-attitude sa harap ko? Wala akong pinapatunayan dito. Nandito ako para magtrabaho. Mahinahon kong sagot. Ngumiti ng mapait si Kat. Kung naghahanap ka ng trabaho, sabihin mo lang ng diretsyo. Kung marunong kang makisama, baka pwedeng gawa ng paraan ng asawa ko na maipasok ka bilang admin staff. Tiningnan ko si Gabo. Hindi niya ito itinanggi. Sa halip, sinabi pa niya, hindi basta-basta ang kumpanyang ito para pasukin ng kung sino-sino lang. Kung talagang kailangan mo ng trabaho, magpasa ka ng resume sa tamang proseso. Nagsisimula na akong mapagod. Inilabas ko ang aking cellphone para tawagan ang secretary ni Sir Tony. Ngunit biglang inagaw ni Kat ang telepono mula sa aking kamay. Natigilan ako. Ibalik mo sa akin yan. Utos ko. Tiningnan niya ang screen at nagtanong, sino namang tatawagan mo ngayon para magpanggap? Lumapit ako para bawiin ang aking cellphone. Sa gitna ng aming agawan, nahulog ang aking handbag sa sahig. Lumabas ang isang folder mula rito. Yumuko si Gabo para tingnan ito. Sa takip ng folder, malinaw na nakasulat ang Confidential Ramos Holdings. Agad na nagbago ang mukha ni Gabo. Pinulot niya ang folder. Hiningi kong ibalik niya ito sa akin, ngunit hindi niya ginawa. Saan mo nakuha ang dokumentong ito? Tanong niya, nang may mataas na boses. Dokumento ko yan. Sagot ko. Sumigaw si Gabo, kumpidensyal na ulat ito ng kumpanya. Lumapit na rin ang ilang security guards. Nagbago ang atmosfera sa lobby. Tiningnan ako ni Gabo nang may paghihinala. Maaaring ninakaw mo ang mga kumpidensyal na dokumentong ito ng kumpanya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ako ang director dito. At responsibilidad kong protektahan ang impormasyon ng kumpanya, tugon niya. Nang marinig ito ni Kat, lalo siyang sumigaw. Hindi mo pa ba sapat na ipahiya ang pamilya natin? Ngayon naman, nanggugulo ka pa sa kumpanya ng asawa ko. Sinabi ko sa huling pagkakataon, ibalik ninyo sa akin ang cellphone at mga dokumento ko. Inihagis ni Kat ang aking cellphone sa isang malapit na upuan, pagkatapos ay itinuro niya ang aking mukha. Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo si Miggy, ay may karapatan ka ng pumasok kahit saan mo gustuhin. Banayad ko lang na tinabig ang kanyang kamay palayo sa mukha ko. Ngunit sa sumunod na segundo, mabilis na iniangat ni Kat ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Hindi ako nakailag. Sa lakas ng sampal, napaatras ako at nawalan ng balanse ang aking takong. Napaupo ako sa malamig na sahig. Tahimik ang buong lobby. Nakatukod ang aking kamay sa sahig habang mahapdi ang aking pisngi. Rinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Walang lumapit, walang nagsalita.
Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Nakatayo pa rin doon si Kat. Mukhang nagulat din siya sa sarili niyang ginawa, ngunit mabilis siyang nagpanggap na matatag. Ang sampal na iyan ay para matutunan mo kung paano rumespeto. Tiningnan ko si Gabo. Hindi niya pinigilan ang kanyang asawa. Sa halip, may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Tumayo ako ng mag-isa. Pinagpagan ko ang aking slacks, lumapit sa upuan, at kinuha ang aking cellphone. May lamat ang screen ngunit gumagana pa rin ito. Binuksan ko ang aking contacts. Tatawag ka ba ng pulis? Mapang-uyam na tanong ni Gabo. Hindi ko siya sinagot. Tinawagan ko si Sir Tony Melendez. Halos sa unang ring pa lang ay sinagot na niya ito. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Ipatanggal mo ang direktor ng Primera ngayon din. Muling natahimik ang lobby. At pagkatapos ay humalakhak si Gabo ng napakalakas na parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Sino ka ba sa palagay mo? Ang chairman? Tanong niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ko ipinaliwanag ang sarili ko. Tiningnan ko lang ang aking relo at mahinahong sinabi. Mayroon ka na lamang 10 minuto. Lalong lumawak ang ngisi ni Gabo, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang tunog ng ringtone ng telepono ni Gabo ay umalingaw-ngaw sa lobby na pumutol sa kanyang tawa. Mayabang pa rin ang kanyang mukha habang inilalabas ang telepono. Tiningnan niya ako nang may pang-uuyam. Tila gustong patunayan na walang saysay ang tawag na ginawa ko. Ngunit nang makita niya ang caller ID, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Ang tumatawag ay ang HR head ng kumpanya. Agad na sumagot si Gabo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tuluyan nang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napakunot ang kanyang noo at nagtanong, "Bakit? Ano pong ibig ninyong sabihin?" Humakbang siya palayo at ibinaba ang kanyang boses. Lumapit naman si Kat na tila nag-aalala. "Hon, anong nangyayari?" Hindi sumagot si Gabo. Sinabi lang niya sa telepono na nasa lobby siya at aakyat na agad. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang aking relo. 2 minuto pa lang ang lumipas. Humarap sa akin si Gabo. Iba na ang tingin niya ngayon, ngunit naroon pa rin ang kanyang kayabangan. May emergency lang sa opisina. Wala akong oras para panoorin ang drama mo. Hindi ako sumagot. Yumuko ako para pulutin ang aking mga dokumento na nakakalat sa sahig. Lumapit ang isang batang receptionist para tulungan ako. Ngunit nang makita niya ang matalim na tingin ni Gabo, agad siyang natigilan. Hindi ko siya sinisi. Sa isang lugar kung saan ang may kapangyarihan ang nagpapasya sa trabaho ng mga empleyado, ang pananahimik ay hindi nangangahulugang hindi nila alam ang tama at mali takot lang silang maging susunod na biktima. Inilagay ko ang huling folder sa aking bag. Hindi pa rin tumitigil si Kat. Lumapit siya sa akin at pabulong na nagsabi, "Umalis ka na rito bago ka pa ipakaladkad ng mga guards sa labas." Tiningnan ko siya, habang nararamdaman ko pa rin ang hapdi sa aking pisngi. "Kat, alam mo ba kung anong ginawa mo?" Naka-cross arms si Kat. "Sampal lang yon. At huwag mong sabihing palalakihin mo ang usaping pamilya." Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng labis na panlalamig. Pamilya. Sa nakalipas na 3 taon, kapag kailangan nilang magparaya ako, sinasabi nilang pamilya. Kapag tinatapakan nila ang pagkatao ko, sinasabi nilang pamilya, kaya huwag nang magbilangan. Noong hiniram ni Kat ang sasakyan ko ng kalahating buwan, nang walang paalam, sinabi ng biyenan ko na magkapatid naman kayo sa pamilya, kaya huwag nang madamot. Noong ginagawa nilang paksa sa hapagkainan ang pagkukumpara sa akin sa mga mayayamang kakilala ni Kat, sinasabi rin nilang magparaya ka na lang dahil pamilya tayo. Ngunit kailanman ay hindi ko naramdaman na itinuring akong pamilya. Hindi ko na sinabi ang lahat ng iyon. Nagtanong na lang ako, paano kung hindi mo ako hipag ngayon? Napakunot ang noo ni Kat. Paano kung isa lang akong ordinaryong babae na pumunta rito para magtrabaho? May karapatan ka bang sampalin ako? Natigilan si Kat ng ilang segundo bago sumagot. Huwag mo ngang ibahin ang usapan. Napangiti ako ng mapait. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Isang babaeng naka-business suit ang mabilis na naglakad patungo sa amin. Siya si Maria Elena Len Castro, ang HR head ng Primera. Tumingin si Len sa paligid ng lobby. Nang makita niya ako, natigilan siya. Binalingan niya si Gabo at Kat. Marahil ay nabigyan na siya ng paunang impormasyon tungkol sa nangyari. Agad na lumapit si Gabo. "Len, bakit sinuspinde ng HR ang lahat ng aking approval rights?
Lumingon si Kat sa kanyang asawa. Ano? Anong nangyayari? Mukhang naiirita na si Gabo. Kalmado namang sumagot si Len. Gabo, ito ay direktang utos mula sa headquarters. Natigilan si Gabo. Sino ang nag-utos? Hindi agad sumagot si Len. Sa halip, tumingin siya sa akin. Ang nag-iisang tinging iyon ay sapat na para mapagtanto ni Gabo na may hindi tama. Tumingin siya sa akin. Habang nakatayo lang ako ng tahimik, 5 minuto na ang nakalipas sa aking relo. Nagsisimula ng mawalan ng pasensya si Gabo. Tinanong niya si Len. May kinalaman ba ang babaeng ito rito? Wala akong karapatang sumagot sa tanong na iyan. Tugon ni Len. Dahil sa sagot na iyon, lalong nagdilim ang mukha ni Gabo. Tinawagan niya ang Vice President, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang Board Secretary, ngunit wala pa ring sumasagot. Sa kanyang ikatlong tawag, may sumagot din sa wakas. Mabilis na naglakad si Gabo sa isang sulok, mas mahina na ang kanyang boses ngayon. Natanggap ko po ang abiso na nakalock ang aking approval rights. Gusto ko lang pong malaman kung bakit. Hindi ko naririnig ang sagot ng kabilang linya. Ngunit nakita kong humigpit ang hawak niya sa kanyang telepono. Anong emergency board meeting? Tanong niya, bago muling tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin sa akin si Gabo. Sa pagkakataong ito, wala na ang labis na kayabangan sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng matinding pag-aalala at takot. Natapos ang tawag, lumapit si Kat para magtanong. Tinabig ni Gabo ang kamay ng kanyang asawa at humarap sa akin. Sino ang kakilala mo sa headquarters? Hindi ko siya sinagot. Muli niyang tinanong nang mas malakas ang kanyang boses. Tiningnan ko ang aking relo. 6 na minuto na. Gamitin mo ang natitirang 4 na minuto para mag-isip, sabi ko. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Gabo. Huwag mong isiping dahil may kakilala ka sa itaas ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo rito. Naaalala mo ba ang sinabi mo kanina? Tanong ko. Hindi siya nakasagot. Ipinaalala ko sa kanya. Tinanong mo ako kung ako ba ang chairman. Agad na tumawa si Kat, ngunit pilit at hindi na natural ang kanyang tawa ngayon. Huwag kang ngang magpanggap na may kapangyarihan ka rito. Sa mismong sandaling iyon, 2 tauhan mula sa IT department ang lumabas ng elevator at dumiretso kay Gabo. Inihayag ng isa na ang kanyang admin account ay pansamantalang nakalock alinsunod sa utos ng Board of Directors. Nagalit si Gabo. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gawin ito? Sumagot ang IT staff. Ito po ay direktang utos mula sa itaas. Ipinag-utos ni Gabo na ibalik ito agad. Ngunit walang sumunod sa kanya. Naging mabigat ang atmosfera sa lobby. Ang mga empleyadong nakatayo malapit sa amin ay nagsimulang magbulungan. Wala nang nag-iisip na ang tawag ko kanina ay isang biro lang. Napansin din ito ni Kat. Lumapit siya sa kanyang asawa at pabulong na nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi siya masagot ni Gabo. 7 minuto na ang nakalipas, bumukas muli ang pinto ng elevator. Sa pagkakataong ito, lumabas ang legal head ng kumpanya, kasama ang 2 tauhan mula sa Internal Audit Department. Mabilis silang naglakad patungo sa amin. Nang makita sila ni Gabo, namutla ang kanyang mukha. Bakit nandito ang audit team? Tanong ni Gabo, ngunit walang sumagot sa kanya. Tumingin sa akin ang legal head at bahagyang yumuko isang maliit na kilos ng paggalang. Ngunit nakita ito ni Gabo at Kat. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa mga mata ni Kat. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa akin nang nanginginig ang boses. Tiningnan ko siya. Ang tanong na iyan ay dapat mong inisip bago mo itinaas ang iyong kamay para manakit ng kapwa. May sasabihin pa sana si Kat, ngunit agad siyang pinigilan ni Gabo. Lumapit sa akin si Gabo. Mas mababa na ang kanyang boses ngayon. Sino ang tinawagan mo? Malalaman mo rin. Sagot ko. 8 minuto na. Tumunog ang telepono ni Len. Pagkasagot niya, tumingin siya kay Gabo at inihayag ang opisyal na desisyon ng board. Mula sa sandaling ito, ikaw ay pansamantalang sinuspinde sa lahat ng iyong tungkulin bilang director ng Primera Development Corporation. Natahimik ang buong lobby. Nakatayo lang doon si Gabo, na parang estatwa. Marahil ay malinaw niyang narinig ang bawat salita, ngunit hindi niya ito matanggap. Walang kuwenta ito. Ako ang director ng operations, may kontrata ako rito ng 3 taon. Walang sinumang makakapagsuspinde sa akin sa pamamagitan lang ng isang tawag. Humarap ang legal head at sinabing,
Ang desisyong ito ay inaprubahan ng may sapat na awtoridad. Tumingin sa akin si Gabo ng matalim. 9 minuto na. Wala akong sinabi. 1 minuto na lang ang natitira. Nagsimula nang magpanik si Kat. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa at sinabing, tiyak na may pagkakamali rito. Humarap siya sa akin. Hindi na matalim ang kanyang boses ngayon. Anong ginawa mo? Ginamit ko lang ang aking karapatan. Sagot ko. Anong karapatan? Tanong ni Kat. Sa mismong sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos mula sa executive hallway. Lumingon ang lahat ng tao. Dumating si Sir Tony Melendez kasama ang kanyang secretary at 3 matataas na opisyal ng Ramos Holdings. Agad na lumapit si Gabo para humingi ng paliwanag. Ngunit nilampasan lang siya ni Sir Tony nang hindi man lang siya tinitingnan. Huminto si Sir Tony sa harap ko. Nang makita niya ang pulang marka sa aking pisngi, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sino ang gumawa nito sa inyo? Ma'am? Tanong niya. Walang sumagot. Tiningnan ko ang aking relo, eksaktong 10 minuto. Iniharap ko ang aking mukha kay Sir Tony. Ang ate ng asawa ko. Tumingin si Sir Tony kay Kat. Napaatras naman si Kat ng isang hakbang. Agad na sumingit si Gabo. Sir, misunderstanding lang po ito sa pamilya. Tiningnan siya ni Sir Tony ng napakalamig, sapat na para patahimikin si Gabo. Pagkatapos ay sinabi ni Sir Tony ang mga salitang nagpatahimik sa buong lobby. Ang babaeng sinampal ng asawa mo ay hindi lang basta pinakamalaking shareholder ng Ramos Holdings, siya rin ang may pinal na kapasyahan kung mananatili ka sa posisyong iyan. Napatulala si Kat. Nabuka ang bibig ni Gabo, ngunit walang salitang lumabas. Bumaling muli sa akin si Sir Tony. Ma'am, paano niyo po gustong hawakan ang usaping ito? Tiningnan ko si Gabo. 10 minuto ang nakalipas, nakatayo pa siya rito at pinagtatawanan ako. Ngayon, namumutla na ang kanyang mukha. Mananatili ang suspensyon. Mahinahon kong sabi. Pagkatapos ay tumingin ako sa internal audit head. Gusto kong simulan ang buong audit sa lahat ng mga kontrata at transaksyong inaprubahan ni Gabriel Soriano sa panahon ng kanyang pamumuno. Nagulat si Gabo at agad na sumagot. Hindi na iyon kailangan. At ang pananahimik na iyon ang nagpadama sa akin na ang sampal sa lobby ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan. Tiningnan ko si Gabo ng matagal. Ilang minuto lang ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang director para kwestiyunin kung saan ko nakuha ang kumpidensyal na folder, ngunit nang marinig niyang ipapa-audit ko ang lahat ng kanyang transaksyon, ang unang reaksyon niya ay pigilan ako. Kung wala siyang itinatago, hindi siya dapat matakot ng ganito. Humakbang si Gabo patungo sa akin. Ang pag-audit sa lahat ng dokumento ay makakaapekto sa operasyon ng kumpanya. Maraming kontrata ang kasalukuyang ginagawa. Kung magkakaroon ng biglaang audit, baka isipin ng mga kliyente na may problema ang kumpanya. Nag-aalala ka ba para sa kumpanya o nag-aalala ka para sa sarili mo? Mahinahon kong tanong. Hindi nakasagot si Gabo. Agad namang inutos ni Sir Tony sa audit head na sundin ang aking tagubilin. Lahat ng data na may kinalaman sa approval rights ni Gabo ay dapat i-back up agad at wala nang pwedeng baguhin o burahin mula sa sandaling iyon. Lalong naging masama ang mukha ni Gabo. Tumingin si Kat sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa akin. Hanggang sa sandaling iyon, tila hindi niya pa rin maunawaan ang nangyayari. Sir Tony, baka nagkakamali po kayo ng tao? Tanong niya. Walang sumagot sa kanya. Lumapit sa akin si Kat, nanginginig ang kanyang boses. Ikaw ba talaga ang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito? Mahalaga ba yun ngayon? Tanong ko. Natigilan si Kat. Tinanong ko siya, paano kung wala akong shares? Paano kung ordinaryong empleyado lang ako? Magiging tama ba ang ginawa mong pananampal sa akin? Hindi siya makapagsalita. Kinuha ko ang aking handbag at sinabi kay Sir Tony na magpapatuloy ang aming meeting ayon sa plano. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa elevator. Walang humarang sa akin. Nang dumaan ako sa tabi ni Gabo, narinig ko siyang tinawag ang pangalan ko. Huminto ako. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tanong niya. Sa anong kapasidad? Tugon ko, at hindi siya nakasagot. Pumasok ako sa elevator at sumara ang pinto. Nang masiguro kong wala nang ibang nakakakita sa akin, dahan-dahan kong hinawakan ang aking pisngi. Masakit pa rin ito.
At ang sakit na iyon ang nagpaalala sa akin ng maraming bagay na pilit ko nang kinalimutan. 3 taon na ang nakalipas, nang dalhin ko si Miggy para ipakilala sa aking ama. Napakakabado niya. Alam niyang may kaya ang pamilya ko. Ngunit hindi niya alam kung ano talaga ang pagmamay-ari ng aking ama. Sinabi ko lang sa kanya na nasa larangan ng negosyo ang aking tatay. Hindi iyon kasinungalingan, ngunit hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan. Ang aking ama, na si Don Vicente Ramos, ang nagtatag ng Ramos Holdings, higit 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula siya sa isang maliit na negosyo hanggang sa lumawak ito sa real estate, manufacturing, trading, at services. Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako. Mula noon, ibinuhos ng aking ama ang kanyang buong oras sa pamamahala ng negosyo at pag-aalaga sa akin bilang kaisa-isang anak. Ilang taon bago ako ikasal, dahan-dahang inilipat ng aking ama ang kanyang mga shares sa aking pangalan. Sinabi niya sa akin noon, "Thea, ang pera ay makakatulong para maging madali ang buhay, ngunit maaari rin itong hadlangan ang pagkakataon mong malaman kung sino ang tunay na tapat sa iyo." Marahil dahil sa mga salitang iyon, kaya naging maingat ako. Nang makilala ko si Miggy, hindi ko binanggit ang aming kayamanan. Nagtrabaho ako tulad ng isang ordinaryong tao, nagmamaneho ng simpleng sasakyan, at kumakain sa mga maliliit na kainan kasama siya. Nang mag-propose si Miggy, ang tanging mayroon lang siya ay isang condo unit na binabayaran pa sa pamamagitan ng loan at maliit na ipon. Sumang-ayon ako. Naniwala ako na nahanap ko na ang lalaking mamahalin ako nang walang kondisyon, anuman ang estado ng aking buhay. Pagkatapos naming ikasal, ninais ko pa ring panatilihin ang simpleng pamumuhay na iyon. Hindi naman tumutol ang aking ama, ngunit sinabi niya na darating ang araw na kakailanganin kong bumalik para pamahalaan ang mga bagay na para sa akin. Sumang-ayon ako, ngunit humingi muna ako ng kaunting panahon. Sa mata ng pamilya ng aking asawa, anak lang ako ng isang maliit na negosyante. Minsan pang ang tinanong ng biyenan kong babae kung anong uri ng negosyo mayroon ng aking ama, at sinabi ko na lang na marami siyang pinamumuhunang sektor. Nang marinig niya iyon, tumango lang siya. Marahil ay inisip niya na paraan ko lang iyon para pagtakpan na walang espesyal sa aking pamilya. Hindi ko na ipinaliwanag pa. Noong una, hindi naman naging mahirap ang buhay ko bilang manugang. Ngunit nagsimula ang lahat nang ma-promote si Gabo bilang assistant director. Noong araw na naging director siya, nagdaos ng malaking handaan si Kat. Sinabi niya na sa wakas ay may pinununa sa kanilang pamilya. Labis ang kagalakan ng aking biyenang babae, kaya ipinagmalaki niya ito sa mga kamag-anak sa loob ng ilang linggo. Mula noong araw na iyon, tuluyan nang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Kat. Madalas na siyang magsalita tungkol sa kanyang matataas na koneksyon, mga mamahaling kainan, bakasyon sa ibang bansa, at mga branded na gamit. Sa tuwing nagkikita kami, palagi niyang tinatanong kung kumusta ang trabaho ko, ngunit hindi naman talaga siya interesadong makinig. Gusto niya lang magkaroon ng pagkakataong sabihin na ang mga babae ay dapat marunong pumili ng mapapangasawa. Isang beses, sa isang hapunan ng pamilya, tiningnan ni Kat ang bag na gamit ko at tinanong kung magkano ito. Sinabi kong hindi ko na maalala. Napangiti siya. Sa bagay, kapag ordinaryong gamit lang, hindi talaga madaling maalala. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang branded na bag sa mesa at ikinuwento na binili ito ni Gabo bilang regalo sa kanilang wedding anniversary. Ngumiti lang ako. Ang bag na gamit ko noong gabing iyon ay regalo sa akin ng aking ama mula sa kanyang business trip sa ibang bansa. At ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa bag na ipinagmamalaki ni Kat. Ngunit hindi ko na sinabi. Hindi ko kailanman naramdaman ang pangangailangang patunayan ng aking sarili sa pamamagitan ng mga material na bagay. May isa pang pagkakataon na sinabi ng aking biyenan na dapat akong humingi ng tulong kay Gabo para makahanap ng mas magandang trabaho. Nang magtanong ako kung bakit, sinabi niya na kapag ang isang babae ay lampas 30 taon na at mababa pa rin ang trabaho, magiging mahirap ang kanyang hinaharap. Si Miggy na nakaupo sa tabi ko ay ngumiti lang at nagsabing, "Huwag na po kayong mag-alala, ma." Tiningnan ko ang aking asawa, naghihintay na may sasabihin pa siya, ngunit nanahimik na siya. Ang mga ganoong eksena ay paulit-ulit na nangyari. Walang nananakit sa akin ng pisikal noon. Walang nagpapalaya sa akin sa bahay pawang mga maliliit na salita lamang, mga mapanghusgang tingin, at mga pagkukumpara na tila walang masamang ibig sabihin. Ngunit dahan-dahan itong pinupuno ang aking pasensya. Pinili kong manahimik.
Inisip ko na sapat na ang mabuting pakikitungo sa akin ni Miggy. Ngunit kalaunan, napagtanto ko na ang pananahimik ng aking asawa ay isa ring uri ng sugat. Hindi niya ako sinasaktan ng salita, ngunit palagi siyang pumipili na tumayo sa gitna. Kapag sumusobra na ang pananalita ng kanyang ina, sinasabi niya sa akin na intindihin ko na lang dahil matanda na ito. Kapag pinagtatawanan ako ng kanyang ate, sinasabi niyang likas lang talagang prangka ang kanyang kapatid. Kapag nalulungkot ako, yayakapin niya ako at sasabihing wag ko na lang pansinin. Minsan ko na siyang tinanong, bakit ang taong nasasaktan ang palaging kailangang mag-adjust at huwag pansinin ang nangyari? Hindi makasagot si Miggy. Huminto ang elevator sa pinakamataas na palapag at bumukas ang pinto. Lumabas ako. Naghintay na sa akin si Sir Tony at ang iba pang mga opisyal sa conference room. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumento na hiningi ko 3 araw na ang nakalipas. Umupo ako at binuksan ng audit head ang kanyang laptop. Nagsimula siyang maglahad ng mga kahina-hinalang detalye. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang representation expenses ng Primera ay tumaas ng halos 3 beses. Ilang service contracts ang nilagdaan sa mga halagang mas mataas kaysa sa market rate. May 3 bagong kumpanya na naging malalaking kliyente sa napakaikling panahon, at ang lahat ng kontratang ito ay direktang inaprubahan at itinulak ni Gabo. Tiningnan ko ang mga pangalan ng kumpanya sa screen. Wala akong pamilyar sa kanila. Itinanong ko ang relasyon ni Gabo sa 3 kumpanyang ito. Sinabi ng audit head na wala pang pinal na conclusion, ngunit may isang kapansine-pansing detalye. Ang isa sa 3 kumpanya ay pagmamay-ari ng isang dating kaklase sa kolehiyo ni Gabo. Nanahimik ako. Tumingin sa akin si Sir Tony at nagtanong, "Ma'am, itutuloy po ba natin ang investigasyon?" "Ituloy ninyo. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang transaksyon na hindi nasusuri," sagot ko. Tumagal ng halos 2 oras ang pulong. Nang matapos ito, binuksan ko ang aking cellphone. Mayroon akong higit 20 missed calls, 11 mula kay Miggy, 7 mula sa aking biyenan, at 4 mula kay Kat. Bago ko pa sila matawagan pabalik, muling nag-vibrate ang aking telepono. Si Miggy ang tumatawag. Sinagot ko ito. "Thea, nasaan ka?" Nag-aalala niyang tanong. "Nasa opisina ako," sagot ko. Natigilan si Miggy ng ilang segundo bago nagtanong, "Totoo bang ipinasuspinde mo si Kuya Gabo?" Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa abalang kalsada ng syudad, "Sino ang nagsabi sa'yo? Nagkakagulo ang buong pamilya ngayon." Tumawag si Mama sa akin at umiiyak si Ate Kat, sagot ni Miggy. Ipinikit ko ang aking mga mata. "Alam mo ba kung bakit umiiyak ang ate mo? Dahil baka mawalan ng trabaho si Kuya Gabo," tugon niya. "At alam mo ba na noong umagang ito, ang asawa mo ay sinampal at napatumba sa sahig ng lobby ng kumpanya?" Tanong ko. Natahimik ang kabilang linya ng napakahaba. "Sino? Sinong sumampal sa iyo?" Tanong ni Miggy na may halong gulat. Napangiti ako ng mapait. "Ang ate mo." Hindi nakapagsalita si Miggy. Nagpatuloy ako. "Kung ngayon ay wala akong kapangyarihang suspindihin si Gabo, kung isa lamang akong ordinaryong babae tulad ng iniisip ng pamilya mo, may mag-aalala ba sa sampal na tinanggap ko? Hindi ko alam na nangyari yan," sabi ni Miggy. "Oo, palagi mo namang hindi alam," tugon ko. "Dahil sa nakalipas na 3 taon, sa tuwing may nangyayari, pinipili mo palaging pumikit." Mabigat na paghinga na lamang ang narinig ko sa kabilang linya. Sinabi ni Miggy na pupuntahan niya ako rito, ngunit sinabi kong huwag na muna dahil kailangan ko ng oras para mag-isip. Tinapos ko ang tawag. Pagkaraan ng ilang segundo, may dumating na mensahe mula kay Kat. Hindi siya humingi ng tawad. Ang isinulat niya lang ay, "Matagal mo kaming niloko sa tunay mong pagkatao. Masaya ka ba na ginawa mo kaming katatawanan?" Binasa ko ang mensaheng iyon ng paulit-ulit, at doon ko napagtanto na hanggang ngayon, ang tanging nakikita niya pa ring problema ay ang aking estado sa buhay. Hindi ang sampal, hindi ang pangiinsulto, at hindi ang paraan ng pakikitungo niya sa akin sa loob ng 3 taon. Ipinatong ko ang aking telepono sa mesa. Kumatok ang audit head at pumasok sa silid. May inilapag siyang bagong folder sa harap ko. Sinabi niya na nakuha ng IT department ang ilang mga binurang data na may kinalaman sa mga kontratang pilit na itinago ni Gabo. Binuksan ko ang unang pahina. Sa ilang linya pa lang na aking nabasa, naintindihan ko na kung bakit labis na natakot si Gabo nang marinig ang tungkol sa audit.
Iniangat ko ang aking ulo at iniutos na isil ang lahat ng dokumento dahil mula sa sandaling iyon, ang nangyari sa lobby ay hindi na lamang simpleng alitan sa pagitan ko at ng aking in-laws. Umalis ako sa kumpanya nang papalubog na ang araw. Sa buong biyahe pa uwi, walang tigil ang pag-vibrate ng aking telepono mula sa mga tawag ng aking biyenan, ni Kat at ni Gabo. Wala akong sinagot sa kanila, maliban sa isang mensahe mula kay Miggy na nagsasabing nandoon silang lahat sa aming bahay. Pinatay ko ang screen ng aking telepono. Alam kong darating ang oras na kailangan naming mag-usap, ngunit hindi ko akalain na darating sila ng ganoon kabilis. Nang huminto ang aking sasakyan sa harap ng bahay, nakita ko ang 3 kotse na nakaparada sa labas. Pumasok ako sa loob. Mas marami ang tao sa living room ngayon, kumpara sa aming mga karaniwang hapon. Nakaupo ang aking biyenang babae sa gitna ng sofa, habang si Kat ay nakaupo sa tabi niya na may pulang mga mata ngunit hindi ito mukhang mata ng taong nagsisisi. Nakatayo naman si Miggy, malapit sa bintana, at nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Tumingin siya sa aking pisngi na bahagyang namamaga pa rin. "Masakit pa ba?" tanong niya nang may pag-aalala. Bago pa ako makasagot, nagsalita na ang aking biyenan. "Thea, alam mo ba kung gaano kagulo ang buong pamilya ngayon dahil sa ginawa mo?" Tiningnan ko siya. Ang unang tanong niya ay hindi kung kumusta ako o kung okay lang ba ako. Inaasahan ko na iyon, ngunit nang marinig ko ito mismo, nakaramdam pa rin ako ng kaunting lungkot. Ipinatong ko ang aking bag sa upuan at nagtanong kung ano ang gusto nilang pag-usapan. Napakunot ang noo ng aking biyenan. "Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Matagal nang nagtatrabaho si Gabo bilang direktor. Maayos ang kanyang trabaho. At ngayon, dahil lang sa maliit na bagay sa pagitan ninyong dalawa ni Kat, pinalaki mo ito para ipasuspinde siya? Anong maliit na bagay ang tinutukoy ninyo, ma?" Tanong ko. Nanahimik ang aking biyenan. Sumingit naman si Kat. "Isang sampal lang naman yon." Lumingon ako sa kanya. Iniwas ni Kat ang kanyang tingin ng ilang segundo bago muling tumingin sa akin. Masyado lang akong nagalit kaya hindi ko nakontrol ang sarili ko. "Kung ganoon, pumunta ka ba rito para humingi ng tawad?" Tanong ko. Natahimik ang buong silid. Sa huli, sinabi ni Kat, "Kung gusto mong makarinig ng sorry." "Sige, sorry." Tiningnan ko siya. Walang kaunting katapatan sa kanyang boses. "Para saan ang hiningi mong tawad?" Nagsimula ng mainis si Kat. "Humingi na nga ako ng tawad. Ano pa bang gusto mo?" Hindi ko siya sinagot. Sumingit muli ang aking biyenan. "Thea, pamilya tayo. Hindi natin dapat ginigipit ang isa't isa sa ganitong paraan." Natawa ako nang marinig ko iyon. "Sino ang nanggigipit sa kanino ngayon, ma? Kung may kapangyarihan ka, dapat mong gamitin ito sa tamang paraan," sabi ng aking biyenan. "Ang pagsuspinde sa isang direktor na may mga kahina-hinalang transaksyon ay hindi ba tamang paraan?" Tanong ko. Agad na tumayo si Gabo. "Wala pa kayong sapat na ebidensya para patunayang may ginawa akong masama." Sumasang-ayon ako, sabi ko. "Wala pang ang pinal na desisyon. Kaya ka nga pansamantalang sinuspinde para bigyang daan ang investigasyon. Kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot." Niyakap ni Gabo ang kanyang sariling braso. "Ginagamit mo lang ang personal na galit mo para gantihan ako." Tiningnan ko siya ng diretso. "Kung gusto kitang gantihan, bakit ko pa hihilingin ang audit? Pwede naman kitang tanggalin sa posisyon mo ngayon din." Natahimik si Gabo. Tiningnan ako ng aking biyenan na parang ngayon lang niya ako nakita sa buong buhay niya. "Thea, gaano pa karaming bagay ang inilihim mo sa pamilyang ito? Hindi ko kailanman kayo niloko." Sagot ko. "Bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw pala ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya?" Tanong niya. "Noong ikinasal kami ni Miggy, may obligasyon ba akong ilahad ang lahat ng pagmamay-ari ng aking ama sa pamilya ninyo?" Tanong ko naman. "Kahit man lang sana ay ipinaalam mo sa amin kung sino ka talaga," tugon ng aking biyenan. Napangiti ako ng mapait. "Kung nalaman ninyo noon pa, iba ba ang magiging pakikitungo ninyo sa akin?" Walang sumagot. Humarap ako kay Kat. "Kung alam mo kaninang umaga na ako ang pinakamalaking shareholder, sasampalin mo pa rin ba ako?" Yumuko si Kat. "Kung hindi mo ako kayang sampalin dahil lang sa may kapangyarihan ako, nangangahulugan ba na may karapatan ka pa ring sampalin ng ibang babae kung sa tingin mo ay mas mababa sila sa iyo?" Muling natahimik ang silid.
Sinabi ng aking biyenan na pinapalaki ko lang ang gulo. Umiling ako. Kayo ang nagpipilit na gawing maliit ang isang malaking usapin dahil lang sa ako ang nasaktan. Si Miggy na kanina patahimik ay nagsalita na sa wakas. Tumingin siya sa kanyang ate at nagtanong, "Ate, bakit mo ba talaga sinampal si Thea?" Humarap si Kat sa kanyang kapatid. "Wala siyang respeto." "Anong walang respeto?" Tanong ni Miggy. Ikinuwento ni Kat na pumunta ako sa opisina para makipagkita sa managing director nang walang abiso. May dalang kumpidensyal na dokumento at tinabig ko pa ang kamay niya. "Bago mo siya sampalin, inagaw mo ba ang telepono niya?" Tanong ni Miggy. Hindi nakasagot si Kat. At totoo bang pinaratangan siya ni Kuya Gabo na nagnakaw ng dokumento? Agad na sumagot si Gabo. "Misunderstanding lang yon, Miggy." Tiningnan ni Miggy ang kanyang bayaw ng napakalamig. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, muling nagsalita ang aking biyenan. At ang tanging inaalala niya pa rin ay ang trabaho ni Gabo. Inutusan niya akong tumawag sa kumpanya para bawiin ang suspensyon. "Hindi ko gagawin yan," sagot ko. "Bakit?" tanong niya. "Dahil nagsimula na ang investigasyon at walang sino man ang may karapatang pumigil dito. Dahil lang sa kapamilya ko ang iniimbestigahan," tugon ko. Tumayo si Gabo at sumigaw. "Gusto mo ba akong sirain, Thea?" Nakahupo pa rin ako ng tenang-tenang. "May ginawa ka bang masama?" "Wala," sagot niya. "Kung ganoon, bakit ka natatakot?" Hindi siya nakasagot. Nakita ko ang butil ng pawis na pumatak sa kanyang noo. Napansin din ito ni Kat. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Kat habang nakatingin sa kanyang asawa. "Gabo, may inililihim ka ba sa akin?" tanong ni Kat. Agad itong itinanggi ni Gabo. "Paano ang mga kontratang binanggit ni Thea?" Nagalit si Gabo at sinabing huwag makinig sa aking mga sinasabi. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang kanyang takot ang nagbunyag ng lahat. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa audit head ang dumating. Binasa ko ito. Ang paunang resulta ay nagpapakita na ang 3 kumpanyang kasosyo ay may direktang koneksyon sa mga malalapit na kakilala ni Gabo. Ang isa ay nakapangalan sa kanyang dating kaklase. Ang isa naman ay may shareholder na kamag-anak ng kanyang pamilya. At ang huling kumpanya na naitatag, wala pang 2 taon ang nakalipas, ay paulit-ulit na nakakakuha ng malalaking kontrata. Ipinatong ko ang aking telepono. Tumingin sa akin si Gabo. "Anong balita?" "May mga karagdagang impormasyon na ipinadala ang audit team," sabi ko, at agad na namutla ang kanyang mukha. Humarap si Kat kay Gabo at nagtanong kung ano ba talaga ang kinatatakutan niya. Sumigaw si Gabo na wala siyang kinatatakutan. "Kung ganoon, mabuti," sabi ko. "Bukas ay kailangan mo lang makipagtulungan sa kanila para magbigay ng impormasyon." Hinalo ng aking biyenan ang kanyang kamay sa mesa. "Tama na! Gusto kong patigilin mo ang investigasyong ito ngayon din, Thea." Tiningnan ko siya. "Kung ang iniimbestigahan ay hindi mo menugang, hihilingin mo rin ba ang bagay na ito, ma? Usaping pamilya ito." Sagot niya. "Ang kumpanya ay hindi pribadong pagmamay-ari ng pamilyang ito." Tugon ko. "Ang perang nandoon ay pera ng mga shareholders at bunga ng pagod ng libu-libong empleyado. Walang sino man ang may karapatang gamitin ang salitang pamilya para pagtakpan ang kanilang pagkakamali." Tumayo ang aking biyanan at itinuro ako. "Mula noong araw na pumasok ka sa pamilyang ito, hindi ko akalain na ganito ka pala katakot-takot na babae." Tiningnan ko siya ng diretso. Katatakot-takot dahil may kapangyarihan ako ngayon o dahil sa unang pagkakataon ay hindi na ako nananahimik? Hindi siya nakasagot. Lumapit si Miggy sa tabi ko at nagsabi sa kanyang ina, "Ma, sa tingin ko po ay mas mabuting umuwi na muna kayo ngayon." Natigilan ang kanyang ina. "Miggy, pinapalayas mo ba ang sarili mong ina?" "Hindi ko kayo pinapalayas, ma." Mahinahong sagot ni Miggy. "Pero kakasampal lang sa asawa ko ngayon at kailangan niya ng pahinga." Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na narinig kong nagsalita si Miggy ng ganito sa harap ng kanyang pamilya. Ngunit sa kakaibang dahilan, hindi ko naramdaman ang labis na gaan sa aking loob. Marahil dahil masyadong matagal ko itong hinintay. Tumayo si Kat at bago siya umalis, tumingin siya sa akin. "Kung mapapatunayan ng audit na walang ginawang masama ang asawa ko, ibabalik mo ba ang posisyon niya? Kung malinis siya, makakararanas siya ng patas na pagtrato mula sa kumpanya," sagot ko. Tumango si Kat, ngunit nang tingnan niya si Gabo, nakita kong wala na ang katiyakan sa kanyang mga mata.
Umalis silang lahat, at nang sumara ang pinto, kami na lang ni Miggy ang naiwan sa bahay. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng matagal bago dahan-dahang lumapit sa akin. Teya, sorry, sabi niya. Para saan? Tanong ko. Nanahimik si Miggy. Marahil ay alam niyang ang isang salitang sorry ay hindi sapat para burahin ang lahat. Humingi siya ng tawad sa hindi pagtatanggol sa akin, at sa pag-iisip na ang pananahimik ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko ng husto, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, kaya pinili kong ilihim ang aking tunay na pagkatao para lamang magkaroon ng simpleng buhay. Miggy, kung hindi ako ang pinakamalaking shareholder ngayon, tatayo ka pa rin ba sa tabi ko at ipagtatanggol ako? Tanong ko. Tiningnan ako ni Miggy ng matagal bago sumagot. Oo, kung ganoon, bakit hindi mo ginawa iyon sa nakalipas na 3 taon? Hindi siya nakasagot. Sa mismong sandaling iyon, muling nag-vibrate ang aking telepono. Tumatawag ang audit head. Sinagot ko ito at naging seryoso ang kanyang boses. Ma'am, may nakita po kaming serye ng mga transaksyon na sadyang hinati-hati sa maliliit na halaga para maiwasan ang pag-apruba ng board. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 10-10 milyong piso. Napahawak ako ng mahigpit sa aking telepono. Sino ang nag-apruba? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot. Si Gabriel Soriano po. Tumingin ako sa pinto kung saan kalalabas lang ni Gabo. Doon ko naintindihan na ang pagpunta niya rito noong gabing iyon ay hindi lang para bawiin ang kanyang posisyon bilang direktor. Pumunta siya dahil alam niyang sa oras na magpatuloy ang audit, ang lahat ng kanyang lihim ay tuluyan ng mabubunyag. Matagal akong nakatayo sa gitna ng sala matapos ang tawag na iyon. Nakatayo pa rin si Miggy sa harap ko. Tiningnan niya ang aking mukha at nagtanong kung may problema ba. Hindi ko muna siya sinagot. Ang mga numerong iniulat ng audit head ay malinaw pa ring nakatatak sa aking isipan. 10 milyong piso mga transaksyong sadyang hinati-hati para makaiwas sa pagsusuri, at lahat ng ito ay may kinalaman kay Gabo. Umupo ako sa sofa. Sumunod naman si Miggy. May kinalaman ba ito kay Kuya Gabo? Tanong niya. Wala pa namang pinal na desisyon, sagot ko. Ngunit ang mga nakikita namin ngayon ay mas seryoso kaysa sa inaasahan ko. Nanahimik si Miggy. Tiningnan ko siya at nagtanong, kung bukas ay mapatunayang may malaking pagkakamali si Gabo, anong gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Miggy. Alam kong mahirap ang tanong na ito para sa kanya. Si Gabo ay kanyang bayaw, at si Kat ang kanyang sariling ate. Tiyak na gagawin ng kanyang ina ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Habang ako naman ang kanyang asawa, sa loob ng 3 taon, sinubukan ni Miggy na manatili sa gitna, ngunit may mga bagay sa buhay na walang gitnang posisyon, ang tama ay tama, at ang mali ay mali. Umupo si Miggy sa upuan sa tapat ko. Kung nagkasala si Kuya Gabo, kailangan niyang harapin ang kahihinatnan nito. Paano si Mama at si Ate Kat? Tanong ko. Yumuko si Miggy. Kakausapin ko sila. Napangiti ako ng mapait. Kakausapin mo sila tulad ng ginawa mo noong mga nakaraang pagkakataon? Tumingin siya sa akin at ipinaalala ko sa kanya ang mga bagay na maaaring nalimutan na niya. Noong death anniversary ng papa mo, sinabi ni Kat sa harap ng mga kamag-anak ninyo na pinakasalan kita dahil lang sa mayaman ang pamilya ninyo. Narinig mo iyon, ngunit sinabihan mo lang akong wag ko na lang pansinin. Noong birthday ng mama mo, binilhan ko siya ng magandang regalo, ngunit tiningnan lang ito ni Kat at sinabing huwag magregalo ng walang brand. Nandoon ka rin noon, ngunit sinabihan mo pa rin akong huwag magtanim ng galit. Noong kinuha ni Kat ang kotse ko, nang walang paalam sa loob ng 10 araw, nang magtanong ako, sinabi niyang magkapamilya naman tayo kaya bakit kailangang magdamot? At sinabihan mo pa rin akong magparaya. Tumingin ka sa akin, Miggy. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba kung anong pinakamahirap para sa akin? Hindi ang mga salitang binitawan ni Kat, kundi sa tuwing nasasaktan ako, ang unang taong humihiling sa aking magparaya ay ang sarili kong asawa. Yumuko si Miggy. Nagpatuloy ako. Palagi mong sinasabi na gusto mo ng kapayapaan sa pamilya, ngunit ang kapayapaang iyon ay binuo mo sa pamamagitan ng aking pananahimik. Ang mama mo ay hindi kailangang magbago. Ang ate mo ay hindi kailangang magbago. Ang tanging kailangang magbago ay ako palagi. Kailangan kong maging mas maunawain. Kailangan kong maging mas malawak ang isip. Kailangan kong isipin ang pamilya ninyo.
At kailangan kong intindihin ang ugali ni Kat. Miggy, naisip mo ba na may hangganan din ako? Walang sinabi si Miggy. Nakita kong namumula ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na pinili ang manahimik. Sa nakalipas na 3 taon, napakaraming beses ko nang piniling manahimik dahil lang sa ayaw kong maging mahirap ang sitwasyon para sa kanya. Noong sinampal ako ni Kat kanina, ang taong nagbigay sa akin ng pinakamalaking kabiguan ay hindi siya kundi ikaw, sabi ko. Naisip ko, kung nandoon ka kaya sa lobby, ipagtatanggol mo ba ako o sasabihin mo na naman na sadyang mainitin lang ang ulo ng ate mo? Agad na sumagot si Miggy. Hindi ko hahayaang saktan ka niya. Sigurado ka? Tanong ko, at muli siyang nanahimik. Ang pananahimik na iyon ang nagdulot sa akin ng mas malalim na sakit kaysa sa anumang sagot. Tumayo ako at sinabing kailangan ko ng oras para mag-isip. Tinawag ako ni Miggy. Teya, alam kong huli na ang lahat ngayon, ngunit gusto kong ayusin ito. Lumingon ako sa kanya. Ang pag-aayos ng isang relasyon ay hindi nagagawa sa pamamagitan lang ng isang salitang sorry at lalong hindi sa pagtayo sa tabi ko sa unang pagkakataon kung kailan napakalaki na ng gulo. Tumango si Miggy. Naiintindihan ko. Hindi ko alam kung talagang naiintindihan niya o hindi. Ang tanging alam ko lang ay pagod na ako. Noong gabing iyon, natulog ako sa aking study room. Hindi ako pinigilan ni Miggy. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa opisina. Ang investigasyon ay pinalawak na sa lahat ng mga dokumentong may kinalaman sa mga transaksyong inaprubahan ni Gabo. Inilahad ng audit head ang mga paunang detalye. May 17 kahina-hinalang transaksyon. Ilang kontrata ang sadyang hinati sa maliliit na bahagi para ang bawat halaga ay manatili sa ilalim ng limitasyon na nangangailangan ng pag-apruba ng board. Ilang serbisyo ang binayaran sa halagang mas mataas ng 20 hanggang 40% kaysa sa market rate. Ang pinakamalaki sa lahat ay ang mga bayarin sa isang consulting firm na tinatawag na East Ocean Consulting Services. Ang kumpanyang ito ay nakatanggap ng ₱1,000,000 bilang bayad sa konsultasyon sa loob ng wala pang 1 taon, ngunit napakaliit ng mga aktwal na output ng trabaho na makikita sa kanilang mga ulat. Itinanong ko kung sino ang may-ari ng East Ocean Consulting. Inilapag ng audit head ang isang dokumento sa harap ko. Ang nakasulat na kinatawan ay isang lalaking nagngangalang Manuel Manny Santos. Hindi ko kilala ang taong ito, ngunit nang suriin ng legal department ang kanyang background, nalaman nilang kaklase ni Gabo sa kolehiyo si Manny. Tinanong ko kung may ebidensya na ang pera ay bumalik kay Gabo, ngunit sinabi nilang wala pa rito. Iniutos ko na ipagpatuloy ang pagsusuri. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang aking secretary at sinabing nasa lobby si Gabo at gustong makipagkita sa akin. Nanahimik ako ng ilang segundo bago sumang-ayon. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Gabo sa conference room. Sa loob lang ng isang araw, malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Wala na ang kanyang maayos na kasuotan at ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Umupo siya sa tapat ko at sinabing gusto niyang mag-usap kami ng pribado. Iniutos ko sa aking mga tauhan na lumabas muna ng silid. Nang sumara ang pinto, tumingin siya sa aking mukha. Teya, pamilya tayo, sabi niya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, muli akong napangiti. Pamilya na naman. At ano naman ngayon? Tanong ko. Anumang negosyo ay may mga gastusin na mahirap ipaliwanag sa papel, sabi ni Gabo. Inaamin mo ba ang mga ginawa mo? Tanong ko. Agad na sumagot si Gabo. Hindi sa ganoon. Gusto ko lang na maintindihan mo na hindi ganoon kadali ang negosyo. May mga relasyon na kailangang panatilihin at may mga gastusing kailangang gawin. Bakit kailangang hati-hatiin ang mga transaksyon? Tanong ko muli. Hindi siya nakasagot. Bakit ang kumpanya ng dating kaklase mo ay nakatanggap ng ₱1,000,000 para sa konsultasyon na wala namang sapat na produkto? Nagsimula ng mawalan ng kontrol si Gabo. Sinasadya lang ng audit team na bigyan ng ibang kahulugan ang mga bagay na iyon. Kung ganoon, hayaan natin silang mag-imbestiga ng maayos. Sagot ko. Yumuko si Gabo. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagtanong siya. Anong gusto mo? Teya, hindi ko siya naintindihan. Kung gusto mong humingi ako ng tawad para sa nangyari kahapon, gagawin ko, sabi niya. Kung gusto mong humingi ng tawad si Kat, mapipilit ko siyang pumunta rito. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Sa tingin mo ba ang lahat ng investigasyong ito ay dahil lang sa sampal kahapon? Hindi siya nakasagot.
Ang sampal na iyon ang naging dahilan para ipasuspinde kita agad. Ngunit ang mga numerong ito sa dokumento ay hindi ko gawa-gawa. Kung wala kang ginawang masama, walang sinuman ang makakapagparatang sa iyo. Niyakap muli ni Gabo ang kanyang sarili. Kung lalong lalaki ang gulong ito, hindi ito makakayanan ni Kat. At hindi rin ito makakayanan ng mama ni Miggy. At paano naman ang mga empleyado ng kumpanyang ito? Tanong ko. Kung ang pera ng kumpanya ay ginagamit sa maling paraan, may nag-iisip ba sa kapakanan nila? Tumayo si Gabo at sinabing, "Napakalamig ng puso mo, Thea." Tiningnan ko siya. Hindi. Sadyang hindi ko lang pinapayagan na ang salitang pamilya ay maging mas matimbang kaysa sa tama at mali. Umalis si Gabo. Noong hapong iyon, tumawag si Miggy at sinabing inuutusan kami ng kanyang ina na umuwi para mag-usap, ngunit tumanggi ako. Sinabi ni Miggy na hindi rin siya uuwi roon. Bahagya akong nagulat. Sinabi ni Miggy na naging malinaw na ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang ina na hindi siya makikialam sa aking trabaho. Labis na nagalit ang kanyang ina at walang tigil din ang pagtawag ni Kat sa kanya. "Nagsisisi ka ba?" Tanong ko. "Oo," sagot ni Miggy. Nanahimik ako. Nagsisisi ako na inabot pa ng 3 taon bago ko naintindihan na sa tuwing pinipili kong manahimik, pumipili na rin pala ako ng papanigan. 8 taon ko nang naririnig ang mga paliwanag. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay nang nakikita ni Miggy ang aking mga sinasabi. Ngunit ang sugat ay hindi basta-basta mawawala dahil lamang sa wakas ay naintindihan na ng taong nakasakit sa iyo ang kanyang nagawa. Noong gabing iyon, dumating ang bagong ulat ng audit. Nakita ng Finance Department na ang ilang halaga ng pera mula sa East Ocean Consulting ay muling ipinasok sa ilang personal na bank accounts at ang isa sa mga account na iyon ay may direktang koneksyon sa isang kapamilya ni Gabo. Binasa ko ang bawat linya ng ulat, hindi maliit ang halaga. Agad kong inutusan ng legal department na isecure ang lahat ng ebidensya. Kinaumagahan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Dumalo si Gabo at sumama rin si Kat, ngunit pinatigil siya sa labas ng conference room. Sa loob ng silid, inihayag ng audit head ang lahat ng mga natuklasan. Maraming beses na sumubok magpaliwanag si Gabo, ngunit lalong nagiging magulo ang kanyang mga salita. Sa huli, nagkaroon ng botohan ang board of directors at opisyal nang tinanggal si Gabo sa kanyang posisyon bilang director ng operations. Halos lahat ng miyembro ng board ay bumoto pabor sa desisyon. Nang marinig ang desisyon, nakaupo lang si Gabo na parang walang buhay. Tiningnan ko ang lalaking dati ay nakatayo sa lobby at pinagtatawanan ako. Ilang araw lang ang nakalipas, naniwala siya na ang kanyang posisyon ay sapat na para hamunin at tapakan ang sinumang gusto niya. Ngunit ngayon, ang posisyong iyon ay wala na sa kanya. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Kat. Tumingin siya sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa akin. Nang malaman niyang pinalna ang desisyon, napaiyak siya. "Kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang puso, Thea?" Tanong niya. Bago pa ako makasagot, nakita ko si Miggy na nakatayo sa likod niya, kasama ang aking biyenan na kapapasok pa lang. Tumingin sa akin ang aking biyenan nang may galit sa kanyang mga mata at inutusan akong bawiin agad ang desisyon. "Ang desisyong ito ay hindi na akin lamang," sagot ko. "Ito ay bunga ng botohan ng buong board of directors. Kung gusto mo, magagawa mo pa ring gawan ng paraan para tulungan si Gabo," sabi ng aking biyenan. Tiningnan ko siya. "Bakit ko gagawin yun, ma? Dahil pamilya tayo," sagot niya. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang sumagot. Humakbang si Miggy patungo sa amin, tumingin sa kanyang ina, at nagsabi, kung may ginawang masama si Kuya Gabo, kailangan niyang harapin ang kahihinatnan nito. Natigilan ang aking biyenan. Lumingon si Kat sa kanyang kapatid. "Miggy, kumakampi ka ba sa ibang tao ngayon?" Nanahimik si Miggy ng ilang segundo bago binigkas ang mga salitang nagpatahimik sa buong koridor. "Si Thea ay asawa ko, ma. Hindi siya ibang tao rito." Ang mga taong nagturing sa kanya bilang ibang tao sa nakalipas na 3 taon ay walang iba kundi tayo. Ang mga salitang binitawan ni Miggy ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa buong koridor. Nakatayo ako sa tabi niya, ngunit hindi ko siya agad tiningnan. 3 taon kong hinintay na sabihin ng aking asawa na hindi ako ibang tao sa kanyang pamilya. Isang napakasimpleng pangungusap, ngunit may mga salitang kung binitawan sa tamang oras, maaari itong maging proteksyon. Ngunit kung binitawan ng huli na,
Ito ay nagiging pag-amin na lamang sa mga bagay na tuluyan nang nawala. Tiningnan ng aking biyanan si Miggy. Alam mo ba ang sinasabi mo? Opo ma, sagot ni Miggy. Itinuro ako ng aking biyanan. Mula noong araw na ikinasal ka sa kanya, nagbago ka na. Noong una, hindi ka sumasagot sa akin at hindi mo kailanman binibigyan ng problema ang ate mo. Tumingin si Miggy sa kanyang ina ng matagal. Marahil dahil palagi akong nananahimik noon kaya umabot ang lahat sa ganito. Napaiyak si Kat. Gusto mo ba talagang sirain ang pamilya ko bago ka masiyahan, Miggy? Umiling si Miggy. Walang sinuman ang gustong sumira sa pamilya mo, ate. Pero ang pumirma sa mga kontratang iyon ay si Kuya Gabo. Ang gumawa ng mga kahina-hinalang transaksyon ay si Kuya Gabo. Hindi si Thea, hindi ako, at walang sinuman sa pamilyang ito. Nakalabas na rin si Gabo mula sa conference room, pagod na pagod ang kanyang hitsura. Sinabi niya kay Kat na umuwi na muna sila, ngunit ayaw pa ring umalis ni Kat. Humarap si Kat sa akin. Kung magsasalita ka lang sa board, maaari pa ring magbago ang lahat. Paano magbabago? Tanong ko. Burahin ang mga transaksyong nangyari na? Gawing legal ang mga ilegal na kontrata? O magpanggap na wala tayong nakitang anuman? Kat, hindi mo ba alam ang usaping negosyo? Ang tanging alam mo lang ay nagtrabaho ng matagal ang asawa mo para marating ang posisyong ito. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Dahil alam ng isang tao na mahirap marating ang kanyang posisyon, dapat ay mas pinahahalagahan niya ito. Walang pumilit kay Gabo na pirmahan ang mga kontratang iyon. Walang pumilit sa kanyang hati-hatiin ang mga transaksyon. At walang pumilit sa kanyang ilipat ang pera ng kumpanya sa kumpanya ng kanyang kaklase. Lumingon si Kat kay Gabo at nagtanong kung totoo ba ang lahat ng aking sinabi. Hindi nakasagot si Gabo at ang pananahimik na iyon ay sapat na para mapaatras si Kat ng isang hakbang. Muli siyang nagtanong nang mas malakas ang boses. Sinabi lang ni Gabo na hindi ganoon kadali ang lahat ng bagay. Tiningnan ko silang dalawa. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan o tagumpay. Nakaramdam lang ako ng labis na pagod. Sinabi ko sa legal head na ipagpatuloy ang pagproseso sa usapin at pagkatapos ay umalis na ako. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nagbago ang buhay ng pamilya ng aking asawa. Opisyal nang natanggal si Gabo sa kanyang trabaho. Lahat ng kanyang access sa system ay binawi at ang kanyang opisina ay selyado na para sa pagsusuri ng audit team. Ang mga taong dati ay madalas tumawag sa kanya para mag-imbita sa mga mamahaling kainan ay bigla na ring nawala at ang ilan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Nalaman ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Miggy. Hindi niya ito ikinukwento ng may kasiyahan. Sinabi niya lang na labis na nahihirapan si Kat ngayon. Sinabi ko na ang kanyang ina ay naniniwala pa rin na kaya ko pang gawan ng paraan si Gabo ngunit ayaw ko lang gawin. Hindi na ako nagulat. May mga tao na kapag nasanay na palaging pinagbibigyan ng iba, iisipin nila na ang pagbibigay na iyon ay isang obligasyon. At sa oras na tumigil ang taong nagbibigay, iisipin nilang sila ang pinagmamalupitan. Pagkaraan ng isang linggo, pumunta si Kat sa aking opisina nang walang abiso. Sabi ng aking secretary ay may gustong makipagkita sa akin. Nang lumabas ako, nakita ko si Kat na nakaupo sa waiting room. Halos hindi ko siya nakilala, wala na ang kanyang mamahaling kasuotan at makapal na makeup at mukha siyang pagod na pagod. Inanyayahan ko siyang pumasok sa aking opisina. Matagal siyang nakaupo sa tapat ko nang walang sinasabi. Sa huli, nagtanong siya kung kumusta na ang resulta ng audit. Sinabi kong kasalukuyan pa rin itong ginagawa. Malaki ba ang magiging problema ni Gabo? Tanong niya. Depende sa bigat ng kanyang pagkakamali at sa pinal na resulta ng investigasyon, tugon ko. Yumuko si Kat. Hindi ko alam. Ang hindi mo alam ay ang mga ginawa ng asawa mo? Tanong ko. Naniniwala akong maaaring hindi mo nga alam ang mga detalye ng kanyang ginawa. Ngunit hindi mo ba kailanman tinanong kung saan nanggagaling ang perang ginagamit ninyo? Tumingin sa akin si Kat. Ang mga bakasyon sa ibang bansa, ang mga branded na gamit, ang pagpapalit ng sasakyan, at ang mga handaan na palagi mong ipinagmamalaki sa tingin mo ba ay sapat ang kita ng isang direktor para tustusan ang lahat ng iyon? Nanahimik si Kat. Hindi ko na kailangan ng kanyang sagot. May mga pagkakataon na ang isang tao ay hindi alam dahil hindi niya talaga alam, ngunit may mga pagkakataon din na pinipili niyang huwag magtanong dahil ayaw niyang malaman ang katotohanan. Napaiyak si Kat. Kung may mangyaring masama kay Gabo, paano na ang pamilya ko?
Tiningnan ko ang babaeng sinampal ako sa lobby 1 linggo na ang nakalipas. Noong gabing iyon, nakatayo pa siya sa harap ko na may matalim at mapanghusgang tingin. Ngayon, nakaupo siya rito at nagmamakaawa. Hindi ako natuwa. Naramdaman ko lang kung gaano kabilis magbago ang buhay ng tao. Maaari mo bang patigilin ang audit, Thea? Tanong niya. Hindi ko magagawa yan, sagot ko. Maaari mo bang tulungang mapagaan ang sitwasyon para sa asawa ko? Hindi pa rin. Tugon ko. Tumingin sa akin si Kat na may bahagyang galit sa kanyang mga mata. Dahil ba ito sa sampal na ibinigay ko sa iyo noon? Tiningnan ko siya. Kung dahil lang sa sampal na iyon, hihilingin ko lang na humingi ka ng tawad sa akin at doon na matatapos ang lahat. Ngunit ang mga ginawa ni Gabo ay walang kinalaman sa sampal na iyon. Kung gagamitin ko ang aking kapangyarihan para pagtakpan ang kanyang pagkakamali, magiging katulad ako ng mga taong ayaw kong maging. Hindi mo ba kayang isipin ang pamilya? Tanong ni Kat. Noong sinampal mo ako sa lobby, naisip mo ba ang pamilya? Tanong ko naman. Yumuko si Kat at hindi na sumubok magpaliwanag pa. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, sinabi niya, Sorry, 2 salita lang na walang kasamang kondisyon o hiling na may gawin ako para sa kanya pagkatapos. Tiningnan ko siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may kaunting katapatan ang kanyang hininging tawad. Narinig ko. Sabi ko, Mapapatawad mo ba ako? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Ang pagpapatawad ay hindi parang switch ng ilaw na madaling mabubuksan sa oras na humingi ng tawad ang taong nakasakit sa iyo. Tumango si Kat at tumayo. Bago siya umalis, muli siyang nagtanong, Kung noong araw na iyon ay hindi kita sinampal, malalaman pa rin ba ang mga ginawa ni Gabo? Oo, sagot ko. Maaaring mas maaga o mas huli, ngunit ang mga numero sa dokumento ay hindi mawawala dahil lamang sa pinili nating huwag tingnan ang mga ito. Umalis si Kat. Noong hapong iyon, sinundo ako ni Miggy. Hindi kami agad umuwi sa bahay. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit na kainan kung saan kami madalas kumain noong bago pa lang kaming magkasintahan. Ganoon pa rin ang kainan, mga lumang lamesa at upuan at madilaw na ilaw. Ngunit kami na ang magkaiba ngayon. Sinabi ni Miggy na inilipat na niya ang ilan sa kanyang mga gamit sa ibang kwarto. Bakit? Tanong ko. Inisip ko na kailangan mo ng sarili mong espasyo. Sagot niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad. At hindi ko rin gustong gumamit ng mga maliliit na kilos para patunayang nagbago na ako. Ang gusto ko lang ay mula ngayon, kapag may nangyari, hindi ko nahihilingin sa iyo na manahimik para lamang sa kapayapaan ng pamilya. Paano kung ang nagkamali ay ang mama mo? Tanong ko. Kakausapin ko pa rin siya. Sagot ni Miggy. Kung ang ate ko ang nagkamali, kakausapin ko pa rin siya. At kung ikaw ang may pagkakamali, kakausapin din kita. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, napangiti ako. Iyan ang patas, sabi ko. Tumango si Miggy. Ngunit sa pagitan naming dalawa, ay mayroon pa ring distansya na nararamdaman namin. Hindi niya sinubukang lumapit palalo. At sa tingin ko, ito ang unang tamang desisyon na ginawa niya. Pagkaraan ng ilang araw, opisyal nang natapos ang audit report ng kumpanya. Ang ilang bahagi ng pagkakamali ay nasa ilalim ng responsibilidad ng pamamahala, habang ang ilang bahagi naman ay may mga patunay ng sadyang paglabag sa batas. Ang ilang transaksyon ay kailangang ilipat sa mga tamang awtoridad para sa karagdagang investigasyon. Matagal kong binasa ang ulat bago nilagdaan ang desisyon na ilipat ang kaso sa legal department. Hindi ako masaya, ngunit hindi rin ako nag-atubili. Kailangang harapin ni Gabo ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon, tulad ng pagharap ni Kat sa bunga ng kanyang sampal, pagharap ni Miggy sa 3 taon niyang pananahimik, at pagharap ko sa aking sariling responsibilidad. Inisip ko noon na ang pagpaparaya ang paraan para mapanatili ang pamilya. Ngunit ngayon ko naintindihan na kung ang kapayapaan ay umiiral lamang dahil sa paulit-ulit na pagpaparaya ng isang tao, hindi iyon tunay na kapayapaan, pananahimik lamang iyon bago tuluyang mabasag ang lahat. Umuwi ako sa bahay noong gabing iyon. Nakaupo si Miggy sa living room. Hindi niya tinanong ang resulta ng investigasyon o kung ano ang aking desisyon. Tumayo lang siya at nagtanong kung kumain na ba ako ng hapunan. Nang sumagot akong hindi pa, pumunta siya sa kusina para magluto. Umupo ako sa sofa at tiningnan ang kanyang likod habang nagluluto. 3 taon na kaming magkasama sa bahay na ito.
At hindi ko alam kung saan hahantong ang aming kasal sa huli. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa magiging kasagutan. Dahil naintindihan ko na ang isang bagay, ang pagpapanatili sa isang tao ay hindi kasing halaga ng pagpapanatili sa sarili mong dignidad. At kung talagang gustong magpatuloy ni Miggy sa tabi ko, kailangan niyang matutunang maglakad, kasabay ko hindi ang tumayo sa pagitan ko at ng kanyang pamilya habang inuutusan akong umatras. Nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Sir Tony ang dumating. Napili na po ang bagong pamunuan ng Primera Development Corporation. Gusto ko po sana na personal kayong magpakita sa anunsyo sa susunod na linggo. Tiningnan ko ang screen ng matagal. Sa loob ng 3 taon, palagi akong nanatili sa likod. Marahil ay oras na para hindi ko na kailangang magtago pa. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik ako sa Primera Development Corporation. Toong umagang iyon, maganda ang panahon. Nakaupo ako sa loob ng kotse, habang matagal na nakatitig sa glass building sa harap ko. Sa mismong lugar na ito, hindi pa matagal ang nakalipas, napaupo ako sa malamig na sahig sa harap ng maraming tao. Noong araw na iyon, pumasok ako sa lobby tulad ng isang ordinaryong babae. Walang nakakakilala sa akin, walang nag-aalala kung sino ang aking pakay. At dahil sa pag-aakalang wala akong mataas na posisyon, inisip ng ilan na maari nila akong tratuhin sa anumang paraan na gusto nila. Ngayon ay magkakaiba na ang lahat, ngunit simple pa rin ang aking kasuotan, walang mga kasamang opisyal, at walang labis na pagpapakita ng yaman. Bumaba ako ng sasakyan at pumasok sa lobby. Nandoon pa rin ang receptionist na nakakita sa akin noon. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo ng maayos, at mukha siyang kabado. Lumapit ako, at magalang siyang yumuko para bumati. Ngumiti ako at sumagot sa kanyang bati. Mukha siyang nagulat. Marahil ay inisip niya na pagkatapos ng nangyari, aalahanin ko ang lahat ng mga taong nanatiling tahimik noon. Ngunit hindi ko siya sinisisi. Alam ko na sa isang kapaligiran kung saan ang kapangyarihan ay ginagamit para takutin ang iba, hindi lahat ay may sapat na lakas ng loob para magsalita. Ang kailangang magbago ay hindi lang ang isang tao, kundi ang paraan ng pamamahala ng buong kumpanya. Huminto ako sa mismong lugar kung saan ako napaupo noon. Nanatili ako roon ng ilang segundo. Ganoon pa rin ang lobby, mga makintab na sahig, mahabang sofa, reception desk, at mga elevator sa harap. Ang tanging nagbago lang ay ang taong nakatayo rito ngayon. Lumabas si Sir Tony mula sa elevator at sinabing naghihintay na ang lahat sa itaas. Tumango ako at magkasama kaming umakyat sa pinakamataas na palapag. Naroon sa conference room ang lahat ng matataas na opisyal ng Primera. Ang ilan ay kilala na ako, habang ang iba naman ay narinig pa lang ang aking pangalan. Nang pumasok ako, tumayo ang lahat ng tao sa silid bilang paggalang. Tiningnan ko ang bawat mukha sa harap ko. Hindi ako natuwa sa pagtayo nila para sa akin. Naalaala ko lang ang araw na napaupo ako sa sahig habang marami ring nakatayong tao sa paligid, ngunit walang sinumang lumapit para tulungan ako. Umupo ako sa gitnang upuan. Nagsimula ang pulong at inihayag ni Sir Tony ang desisyon para sa bagong pamunuan ng Primera. Pagkatapos ay formal niya akong ipinakilala sa lahat. Maria Teresa Ramos Alvarez, ang pinakamalaking shareholder ng Ramos Holdings at ang kinatawan ng aming founding family. Natahimik ang buong silid. Tumayo ako. Hindi ko binanggit ang kayamanan ng aking pamilya, ang bilang ng aking shares o ang aking kapangyarihan. Isang bagay lang ang sinabi ko. Ang isang kumpanya ay hindi makakaunlad sa mahabang panahon kung ang mga empleyado ay natatakot sa mga may mas mataas na posisyon. Ang posisyon ay isang responsibilidad, hindi isang pribilehiyo para tapakan o insultuhin ang ibang tao. Inutusan ko ang bagong pamunuan na bumuo ng mas maayos na sistema para sa mga internal na reklamo ng mga empleyado. Walang sinumang empleyado ang dapat makatanggap ng pananakot dahil lamang sa pagsisiwalat ng mali sa kumpanya, at walang direktor ang maaaring tumayo sa itaas ng mga patakaran. Sinabi ko rin na ang lahat ng desisyon na may kinalaman kay Gabo ay dapat dumaan sa tamang proseso ng investigasyon at batas, hindi mapapagaan dahil lamang sa kamag-anak ko siya at hindi rin pababigatin dahil sa aming personal na hidwaan. Ito ang gusto ko, ang maging patas. Natapos ang pulong bandang tanghali. Nang lumabas ako ng conference room, may dumating na mensahe mula kay Kat na nagsasabing gusto niya akong makita sa huling pagkakataon. Sumang-ayon ako.
Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Nauna si Kat roon, at mukha siyang mas pumayat ngayon, at nawala na ang kanyang kayabangan. Sinabi niya na nakikipagtulungan si Gabo sa ginagawang investigasyon ng kumpanya. Marami na silang binago sa kanilang pamumuhay, ang ilang ari-arian ay ibinenta na, at ang mga hindi kinakailangang gastusin ay tinanggal. Nagsisimula na ring magtanong ang kanilang mga anak kung bakit hindi na nagtatrabaho ang kanilang ama tulad ng dati. Sinabi ni Kat na noong mga unang araw ay nagalit siya sa akin, na hindi ko na ikinagulat. Ngunit kalaunan ay naintindihan din niya na kung hindi man nangyari ang gulo sa lobby noong araw na iyon, mangyayari pa rin ito sa ibang araw. Ang mga maling transaksyong ginawa ni Gabo ay nandoon pa rin. Nanahimik ako habang nakikinig sa kanya. Tumingin si Kat sa akin. Teya, noong una, palagi kong iniisip na mas mataas ako sa'yo dahil direktor ang asawa ko, dahil may maganda kaming bahay, magandang sasakyan, at mga koneksyon na akala ko ay napakahalaga. Sa tuwing nakikita kitang namumuhay ng simple, iniisip kong mas mababa ka sa akin. Bakit kailangan mong maging mas mataas sa akin? Tanong ko. Hindi agad nakasagot si Kat. Siguro dahil natatakot akong maging maliit sa mata ng ibang tao. Naintindihan ko. May mga tao na dahil sa takot na maging maliit, mas pinipilay nilang magpanggap na malaki sa harap ng iba. Ngunit hindi ko na ito sinabi sa kanya. Muling humingi ng tawad si Kat sa akin. Sa pagkakataong ito, sinabi kong tinatanggap ko ang kanyang tawad. Tumingin siya sa akin, na may pag-asa sa kanyang mga mata. Sinabi ko naman, ang pagtanggap ko sa tawad mo ay hindi nangangahulugang hindi nangyari ang lahat at hindi rin ibig sabihin na babalik tayo agad sa dati. Ngunit ayaw ko nang magdala ng galit sa aking puso habang buhay. Tumango si Kat bilang pagtanggap. Bago siya umalis, nagtanong siya. Noong araw na iyon, nang sabihin mong ipatatanggal mo ang direktor sa loob ng 10 minuto, sigurado ka ba na mangyayari nga ang lahat ng ito? Napangiti ako. Hindi, sagot ko. Nagtaka si Kat. Ipinaliwanag ko, ang tanging alam ko lang ay ang tawag ko ay agad na aasikasuhin ng kumpanya. Ang 10 minutong binigay ko kay Gabo ay oras na binigay ko sa kanya para mapagtanto na hindi niya dapat husgahan ang isang tao base lamang sa kanyang panlabas na hitsura. Napangiti ng may lungkot si Kat bago tuluyang umalis. Naghiwalay kami ng walang yakap o mga pangako na babalik ang lahat sa dati. May mga relasyon na kapag nabasag ay hindi na muling maibabalik sa dating anyo. Ngunit kung minsan, maaari itong muling buuin sa ibang paraan mas mabagal, mas maingat, at may malinaw na hangganan. Ang aking biyanang babae naman ay hindi tumawag sa akin sa loob ng halos 1 buwan, at hindi ko rin siya tinawagan. Isang hapon, pumunta siya sa aming bahay na may dalang isang supot ng prutas, isang napakasimpleng kilos. Matagal siyang nakaupo sa living room bago nagsalita. Teya, sorry sa mga nagawa ko noon. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Sinabi niya na naniwala siya na ang taong may mataas na posisyon ay mas karapat-dapat rerespetuhin. Ipinagmalaki niya si Gabo dahil direktor ito at nakaramdam siya ng kaunting kabiguan sa akin dahil inisip niyang wala akong magandang karera sa buhay. Nang malaman niya ang tunay kong pagkatao, naramdaman niyang niloko ko sila. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto niya na ang taong nagtatago ng kanyang kayamanan ay hindi kasing takot ng taong gumagamit ng kanyang posisyon para hamunin at tapakan ang kapwa. Wala akong sinabi. Tinanggap ko ang kanyang hininging tawad, ngunit naging malinaw ako na mula ngayon, kung may sino man sa pamilya ang muling yuyurak sa aking dignidad, hindi na ako mananahimik muli. Tumango siya. Hindi ito isang perpektong pagtatapos, ngunit ang totoong buhay ay bihirang magkaroon ng perpektong kuwento sa huli. Si Miggy naman ay hindi nagtanong kung napatawad ko na siya. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos sa bawat araw. Kapag tumatawag ang kanyang ina para magreklamo tungkol sa akin, hindi na niya ito dinadala sa akin para pag-usapan o hingan ako ng paliwanag. Siya na mismo ang direktang nakikipag-usap sa kanyang ina. Kapag kailangan ng tulong ni Kat, tumutulong siya sa abot ng kanyang makakaya ngunit hindi niya ako pinipilit na sumama sa kanya. At kapag may hindi kami pagkakaunawaan, hindi niya na sinasabi na magparaya ako para sa kapayapaan ng tahanan. Minsan ko siyang tinanong kung bakit siya nagbago ng ganito. Sinabi ni Miggy na naintindihan niya na ang pananatili sa gitna ay hindi palaging nangangahulugang nagiging patas ka kung may isang taong nasasaktan at may isang taong nakakasakit.
Ang pananatili sa gitna ay nagiging dahilan lamang para mas matagal na magdusa ang taong nasaktan. Hindi ko napatawad si Miggy sa loob lang ng isang araw. At hindi ko rin nalimutan ang 3 taon sa loob lang ng isang buwan. Ngunit binigyan ko ang aming kasal ng isa pang pagkakataon. Hindi dahil sa takot akong mapag-isa o dahil sa pressure ng pamilya, kundi dahil nakikita ko ang kanyang tapat na pagsisikap sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Pagkaraan ng ilang buwan, naging maayos na muli ang operasyon ng Primera Development Corporation sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang mga pagkakamali sa sistema ay naayos na, ang mga kontrata ay muling nasuri, at ang mga pananagutan ni Gabo ay dinala sa tamang proseso ng batas. Hindi ako nakialam, at hindi rin ako humingi ng anumang espesyal na pabor para sa kanya. Isang hapon, pumunta akong mag-isa sa kumpanya. Maagang natapos ang aking pulong, at nang bumaba ako sa lobby, marami pa ring tao roon, mga empleyadong naglalakad, mga kliyenteng naghihintay, at ang lahat ay normal na nagpapatuloy na parang walang nangyaring gulo noon. Huminto ako sa mismong lugar kung saan ako napaupo noon. Sa aking isipan ay muling narinig ko ang tawa ni Gabo. Sino ka ba sa palagay mo? Ang chairman? Inisip ko noon na ang bagay na labis na nagpatakot sa kanya ay ang malaman na may kapangyarihan akong tanggalin siya sa trabaho. Ngunit ngayon ko naintindihan na hindi pala iyon ang dahilan. Ang tunay na nagpabagsak sa kanya ay ang kanyang sariling mga desisyon. Kung nagtrabaho siya ng maayos at tapat, kahit magpunta ako roon at tumawag, walang sino man ang makakapagtanggal sa kanya sa maling paraan. Kung natutong rumespeto si Kat sa kapwa, hindi magiging mahalaga kung sino man ako sa kumpanya. At kung natutong magtanggol si Miggy sa kanyang asawa sa tamang oras, hindi dadaan ang aming kasal sa napakalaking sugat na ito. Naglakad ako patungo sa pinto. Nakita ako ng receptionist at magalang siyang yumuko para bumati. Ngumiti ako sa kanya. Sa labas ay naghihintay na ang aking sasakyan, ngunit hindi muna ako sumakay agad. Nakatayo ako sa ilalim ng papalubog na araw habang nag-iisip tungkol sa nakalipas na 3 taon. Pinili kong ilihim ang aking tunay na pagkatao dahil ninais kong mahalin ako bilang isang ordinaryong tao. Ngunit sa huli, naintindihan ko na ang problema ay hindi ang pagkaalam ng iba sa aking kayamanan. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano kanila tinatrato sa oras na iniisip nilang wala kang anumang bagay na hawak sa buhay. Ang pera ay maaaring magdala ng takot, at ang kapangyarihan ay maaaring magpakyuko ng ulo ng kapwa, ngunit ang tunay na respeto ay umiiral lamang kapag ang isang tao ay nananatiling mabuti sa iyo, kahit sa tingin niya ay wala siyang makukuhang anumang pakinabang mula sa iyo. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Bago ako sumakay, muli kong tiningnan ang gusali sa huling pagkakataon. Noong araw na sinampal ako sa lobby, tumawag ako ng isang beses, at pagkaraan ng 10 minuto ay nalaman ni Gabo kung sino ako. Ngunit inabot pa ng maraming buwan matapos ang gulo na iyon, bago namin naintindihan ang isang malaking katotohanan. May mga tao na matututo lang rumespeto sa iyo kapag nalaman na nila ang iyong posisyon. May mga tao na matututo lang magpahalaga sa iyo kapag naramdaman nilang malapit ka na nilang mawala. At may mga pagkakataon na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang ipaalam sa iba kung sino ka, kundi ang malaman mo mismo sa iyong sarili kung paano ka dapat tratuhin ng kapwa. Sumakay ako sa sasakyan at sumara ang pinto habang dahan-dahang umalis ang sasakyan palayo sa gusali. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng tahimik na lumalakad palayo matapos masaktan. At hindi ko na kailangan pang may yumuko sa aking posisyon. Ang tanging kailangan ko lang malaman ay mula sa araw na ito, kahit sino pa ang aking kaharap, hindi ko nahahayaang may mayurak muli sa aking sariling dignidad ng tahimik. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa ating kwento hanggang sa huling minuto. Kung nagustuhan ninyo ang mga kwento rito sa Tinig ni Corazon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para patuloy tayong magkasama sa mga susunod pang mga kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.